Dalawang malalaking trades ang ginawa nitong Converge Fiber Xers kahapon. Na-approve na yung pagkuha ng Converge doon sa number 2 pick sa draft mula sa Phoenix. At ang naging kapalit nito ay yung sariling draft pick nitong Converge Fiber Xers na pang number 8 at pati na rin si Brian Santos. Samantala naman yung isa pang trade na ginawa ng Converge, nakuha nila yung rights dito kay Larry Muyang, samantala si Evan Nelly ay napunta sa Phoenix at ito namang si Gio Ambohot dito sa Northport o Pure Blends. So, after everything, nagkaroon ng Larry Muyang itong Converge Fiber Xers na papalito sa pwesto ni Gio Ambohot at nakuha nila yung number 2 pick dito sa draft. At alam natin nakikipag-negotiate pa sila dito kay Mikey Williams. So ang abangan natin kung sino ang kukunin ng Converge bilang number 2 pick. Ang balita kasi, ito raw Terra Firma ang kukunin na itong si Jeo Chu bilang number 1 pick. At ite-trade din yan sa Magnolia dahil kinakailangan daw nila ng big man. So malamang nga mangyari, kung yan ay totoo, itong Converge Fiber Xers baka kunin sa number 2 ay itong si Juan Gomez de Leaño. Ang laking bagay niyan para sa Fiber Xers, lalo na at nandyan pa sa lineup nila si Stockton at si Winston, and of course, kung masasama pa itong si Mikey Williams. Kaya sa tingin ko, tama itong ginawang move ng Converge Fiber Xers na kunin itong number 2 pick at syempre ito si Larry Muyang. Malaking bagay para sa Fiber Xers yan. At syempre, good news ito dahil mabibigyan ng magandang oportunidad ang incoming coach na si Delta Pineda na ipakita kung ano ang kaya niyang gawin kapag ganyan na yung sitwasyon sa kanilang harapan. At syempre, dahil gumalaw na ang Converge Fiber Xers, hindi naman papahuli itong San Miguel Beermen na ang balita naman ngayon ay gustong makuha yung number 1 pick, although baka makipag-agawan sila sa sister team na Magnolia Chicken Templados. Mukhang ang gusto raw makuha ng San Miguel naman dito sa number 1 ay itong si Jason Brickman o kaya naman ay baka itong si Will Gosum. Ang maliwanag sa nakikita natin itong San Miguel Beer ay interesado talaga dito sa draft pick ng Terra Firma at talagang gagamitin nila ang lahat ng kanilang magagawa para ito ay makuha. Siyempre, alam din natin na itong San Miguel lineup ay hindi na bumabata kaya nga gusto na nilang makakuha ng mga additional na mga players na yung mga bata pa at syempre makapagbibigay ng additional na tulong dito sa kanilang roster. Kapag yan ay nagawa nitong San Miguel Beer at nakuha yung mga nabanggit na players, magiging mas maganda ang itatakbo ng kanilang lineup at alam naman natin na itong SMB talaga at itong si Coach Leo Austria determinado na gumawa ng paraan para madagdagan yung kanilang mga bata at mga athletic na players. Kung makuha si Will Gosum ay magiging mas maganda yung kanilang front court syempre dahil ito ay 6'6" at sigurado na magiging mas maganda ipapakita ng roster ng San Miguel kapag siya ang naidagdag roon. At alam din naman natin na itong Beermen bukod dito sa pagkuha kay Will Gosum, nandiyan pa yung ibang players katulad ni Chris Kuhn at si Chris Miller na magiging sabihin nating dark horse options dito sa darating na draft. Kaya nga sigurado na iyan ang pinaplano ngayon itong si Coach Leo Austria para matiyak na yung kanilang magiging lineup sa mga susunod na conferences ay very competitive against TNT at yung iba pang koponan. At syempre itong lineup ng Barangay Ginebra hindi rin yan pahuhuli dahil matunog na balita nga gusto nila makuha si Dalf Panopio. Ngayong nandito na sa Converge yung number 2 pick, medyo magkakaroon ng diskusyon ng Ginebra kung paano nila makukuha ito si Panopio. Kasi kung totoo na ang San Miguel at Magnolia gusto yung number 1 pick, posible na baka yung number 4 pick itong sa Northport ang mapunta dito sa Barangay Ginebra. If ever mangyari yan, malaki tsansa na makuha ng Ginebra itong si Dalf Panopio. Dahil sabihin na natin na number 1 pick nga itong si Gio Chu ng Terra Firma, number 2 itong si Juan Gomez de Leaño na kukunin ng Converge Fiber Xers. Sa pang number 3 malamang si Will Gosum ang kunin ng Blackwater para meron silang big man in case umalis nga dyan si Christian David. So ibig sabihin,
kung ma-acquire ng Barangay Ginebra yung number 4 pick, ayan, pwede na nilang ma-acquire itong si Dalf Panopio. Kaya yan siguro yung kinukonsidera ngayon nitong Barangay Ginebra na pwede nilang gawin. Lalo na at alam natin na si Coach Tim Cone gustong ang naging laro at ipinakita nitong si Panopio nung ito'y nag-try out sa Barangay Ginebra. Kaya nga marami nagsasabi na siya talaga nang gustong makuha nitong Barangay Ginebra. Kaya naman walang magugulat sa ganitong klaseng sitwasyon. At kung ikaw naman ang Ginebra at meron kang pagkakataon na makuha yan, syempre hindi mo na palalampasin dahil yung estilo ng laro ni Panopio ay nababagay dito sa Ginebra dahil ito yung tinatawag na pass first point guard. Ibig sabihin, ang gusto niya ay pumapasa muna sa teammates bago umiscore. Contrast dito kay RJ Abarientos na more of a scoring point guard. So baka yan talaga yung gustong klaseng gwardiya ni Coach Tim Cone na magmamando sa Ginebra. At ang huli nating balita ngayon ay itong PBA Draft Combine ay magaganap na sa September 7 or rather yung PBA Draft mismo. At ang balita ngayon, hindi pa raw sigurado ang Terra Firma Jeep kung sino magiging number 1 draft pick. Nabanggit nga natin na pwede itong si J.O. Chu, si Jason Brickman, si Will Gosum o kaya si Dalf Panopio. Parang sila na lang yung sabihin natin pinagtatalunan na pwedeng maging number 1 pick. Bukod sa kanila, mayroong mga tinatawag na dark horse dito sa darating na draft. Of course, nandyan sila Miller, si Dumont, and of course, alam din natin na mayroon pang mga ibang pangalan dyan na baka bigla na lamang lumitaw. Katulad nito sila Felix Lemeting noong mga nakaraang draft, walang nakapansin. O kaya kay Jonard Clarito. Kaya kahit sabihin pa nila na medyo mababaw daw yung draft, sa tingin ko, marami pa rin dyan ng mga dark horse talents na pwedeng makuha itong mga PBA teams. Nasa kakanila na lang yon kung paano nila maiispatan yung mga magagaling na talents, yung mga tinatawag na diamonds in the rough. Kapag nagawa nila yan, malaking bagay dahil syempre marami nga hindi umaasa na magiging malalim itong darating na draft. At kapag sila ay nakakuha nung magaling talaga na player dyan, syempre swerte yung team na makaka-acquire niyan. Pagdating naman dito sa mga possibility ng mga trades, marami dyan at malamang dito sa Terra Firma sa Northport yan mangyari at nakita natin. Naganap na nga to dito sa Phoenix Fuel Masters. So sila talaga yung mga pinipili ngayon at tinitignan ng mga teams para magawa nila ng paraan para masiguro na yung kanilang mga players talaga ay magiging sila na talaga yung tutulong dito sa kanilang roster. At kapag nagawa nila yan, malamang na magkaroon ng mas magandang balance dito sa PBA pagdating sa kompetisyon. Bago tayo magwakas ay batiin muna natin ang ating mga regular na taga-subaybay katulad nila Joshua Giray, si RG Bueno, si Michael D, si Anthony Alon, si Dalmacio de Guzman, si Katsakino Dokusin, si Malyari Mascarinas, Ireneo Salangsang, si Enju, Dexter Domer at ang iba pa.